Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 976, maligayang pagdating sa labanan. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, sinabi ni Drexel na may bahagyang pagmamalaki. Kung maaari akong humiram ng katawan, hindi magiging problema ang pagharap sa ilang puting buto. Sa sinabi nito, huminto sandali si Drexel, at nagpatuloy, ngunit, kahit napatayin ko ang batch ng mga puting buto na iyon, hindi ko mapigilan ang pagbuo na ito. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na maramdaman ang pamumutla ng kanyang mukha. Kung hindi nila mapipigilan ang pagbuo, mas maraming martial artist ang patuloy na namamatay, at kahit siya ay maaaring hindi maligtas. Bang! Sa sandaling ito, ang divine sense ng isa pang martial artist ay nakuha, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Dahil parami ng parami ang mga martial artist sa paligid nila na inalis ang kanilang divine senses, patuloy na kumalat ang takot. Si Bobby Aguilar ay malamig na tumingin kay Obadiah Heptonstall sa di kalayuan, ang kanyang kutis ay lalong nakakatakot. Ngunit sa puntong ito, walang nang-ahas na humakbang, dahil kung sino ang gumawa ay magiging susunod na target. Si Obadiah Heptonstall ay nakatayo doon, ang mga kamay sa likod, tahimik na pinapanood ang lahat ng nangyayari. Lalong nakakaintriga ang kasiyahan sa kanyang mukha. Bobby, hindi tayo pwedeng maghintay ng ganito. Kalabanan natin siya. Naikuyom ni Frederick Cohen ang kanyang mga kamao at napabulalas. Pulang-pula ang buong katawan niya. Kasama ang kanyang matangkad, kahangahangang tangkad, ito ang nagpamukha sa kanya na medyo mapang-api. Banal na katawan. Sa sandaling ito, muling umalangaw ang boses ni Drexel. Talagang mayroon kang isang pagtitipon ng mga pambihirang tao sa tabi mo. Hindi sumagot si Bobby Aguilar kay Drexel. Sa halip, tinapik niya si Frederick Cohen sa balikat at umiling, sinabing, huwag kang maging walang ingat. Maupo ka. Napatikip ng ngipin si Frederick Cohen at sinabing, kaya pinapanood na lang natin ang napakaraming inosenteng tao na namamatay. Hindi ko magagawa iyon. Kalabanan natin siya, malamig na dagdag ni Blaze Rhodes. Natahimik si Bobby Aguilar. Pagkatapos mag-isip-isip sandali, sinabi niya sa kanila, maupo kayong dalawa. Susubukan kong pigilan siya. Sasamahan ka namin. Mabilis na tumunog sina Frederick Cohen at Blaze Rhodes. Nagmamadaling umiling si Bobby Aguilar at sinabing, hindi, dahil naglakas loob akong tumayo, mayroon akong paraan para protektahan ang sarili ko. Hanggang sa mamatay ako, walang sino man ang pinapayagang lumapit. Pagkasabi noon, dahan-daang bumangon si Bobby Aguilar at naglakad patungo kay Obadiah Heptonstall sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan. Halos lahat ay nakatuon ng tingin kay Bobby Aguilar. Naglaro ang sorpresa, pananabik, at pag-asa sa kanilang komplikadong mga ekspresyon. Walang inaasahan na hahakbang pasulong si Bobby sa sandaling ito. Nagpapalabas. Napangisi si Dominic Taylor nang makita ito. Ang pagpapakita sa ilalim ng mga sitwasyong ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Isang amused expression din ang lumitaw sa mukha ni Obadiah Heptonstall. Bobby Aguilar. Sinuri siya ni Obadiah Heptonstall mula ulo hanggang paa. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka ulit pagkatapos kitang palayain noong nakaraan. Sunod-sunod na hakbang si Bobby Aguilar patungo sa Obadiah Heptonstall. Malamig niyang tinitigan si Obadiah Heptonstall at sinabing, Obadiah, umatras ka. Umalis. Hahaha. Hindi napigilan ni Obadiah Heptonstall ang tumawa. Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang sabihin iyon sa akin? Nanlamig ang mga mata ni Obadiah Heptonstall. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at sinabing, pinapayuhan kita. At paano kung hindi ako makinig? Tumaas ang isang kilay ni Obadiah Heptonstall. Biglang nanginag ang katawan ni Bobby Aguilar, at agad na nag-apoy ang ginintoang liwanag. Kung hindi ka makikinig, wala akong ibang magagawa kundi ipaglaban ka sa buhay ko, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, halos tumawa si Obadiah Heptonstall hanggang sa tumulo ang luha. Isang desperadong labanan. Ito ay tinatawag na courting death. Ngumisi si Obadiah Heptonstall. Kahit si Star ay wala sa akin, pabayaan mo.
Hindi nagsalita si Bobby Aguilar, ngunit mabilis na tumaas ang kanyang aura. Pahiram sa akin ang katawan mo. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Drexel. Hindi ito pinansin ni Bobby Aguilar. Kung hindi dahil sa kritikal na sandali, ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan ni Drexel. Una, hindi siya nagtitiwala kay Drexel, at pangalawa, madali siyang maging dependent, na makakaapekto sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Fine, magpapatawa ako sa iyo. Naramdaman ang mamamatay tao na espiritu na nagmumula kay Bobby Aguilar, naging interesado si Obadiah Heptonstall. Umatras siya ng isang hakbang, at sa isang mahinang pag-alog ng kanyang mga daliri, isang puting buto ang lumakad. Sa pagtingin sa matangkad na puting buto sa harap niya, medyo nakaramdam ng kaba si Bobby Aguilar. Ngunit bukod sa kinakabahan, malakas ang loob ni Bobby Aguilar na lumaban. Halos sa isang iglap, ang kanyang hininga ay pumailang lang sa sukdulan. Ang ginintoang liwanag ay parang kulay ng isang bayani, lubhang nakasisilaw, malalim na nakatatak sa puso ng lahat. Patayin mo siya, malamig na sabi ni Obadiah Heptonstall. Kasabay ng utos ni Obadiah Heptonstall, mabilis na nagtaas ng kamay ang puting buto at inabot si Bobby Aguilar. Hindi umiwas si Bobby Aguilar. Sa halip, umungol siya at ikinuyom ang kamao para salubungin ito. Ang ginintoang kamao ay parang apoy, mabangis na bumabangga sa nakakatakot na puting buto. Boom! Sa sandali ng banggaan, may mga spark na parang impact ng bakal. Ang mga pagsabog ng kapangyarihan ay mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng mga shockwave. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, si Bobby Aguilar ay napilitang umatras ng paulit-ulit, pinatatag ang kanyang anyo pagkatapos ng mahigit 10 hakbang. Napakalakas ng puwersa. Kumunat ang noo ni Bobby Aguilar nang makita ang sitwasyon. Ang kapangyarihan ng puting buto ay mas makabuluhan kaysa sa naisip niya. Pahiram sa akin ang iyong katawan. Tuturuan ko siya ng leksyon. Dumating na naman ang boses ni Drexel. Hindi tumugon si Bobby Aguilar. Tumayo siya mula sa lupa. Pagkatayo niya ay nakaramdam siya ng bahagyang pananakit sa kanyang 5 viscera at 6 na bituka. Nakakatakot na puwersa. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot. Kumalat ang puwersa sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang kamao, na nagdulot ng epekto sa kanyang 5 viscera at 6 na bituka. Ang Mighty Realm Body ay nararapat sa reputasyon nito. Hindi ka marunong mamatay. Napangisi si Obadiah Heptonstall nang makita si Bobby Aguilar. Sa susunod na sandali, ang puting buto ay muling sumunog kay Bobby Aguilar. Hindi pa rin umiwas si Bobby Aguilar at itinaas ang kamay para gamitin ang Absolute Beginning Sacred Feast. Naganap ang ikalawang banggaan ng dalawa. Sa pagkakataong ito, muling lumipad pabalik ang katawan ni Bobby Aguilar, malakas na hamampot sa gilid ng dingding. Dumausdes ang kanyang katawan sa pader, ang kanyang likod ay umaagos ng ilang patak ng sariwang dugo. Mas malakas pa ito kaysa dati, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na manlaki ang kanyang mga mata. Anong klaseng halimaw ito? Hindi ito nasaktan sa ilalim ng Absolute Beginning Sacred Feast. Hindi man lang ito natinag kahit isang hakbang. Talagang malakas ang star para ibagsak ang bagay na ito sa lupa. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, bumantong hininga sa kanyang puso. Bobby Aguilar, may fetish ka ba para masaktan? Mapaglarong tanong ni Obadiah Heptonstall. Natahimik si Bobby Aguilar, nagpupumilit na bumangon mula sa lupa. Natatakot akong hindi na ako makapagpigil pa. Tahimik na ungol ni Bobby Aguilar. Ang tanging maaasahan niya ngayon ay ang 10,000 Spellbreaking Punch. Kaya, ang katawan ni Bobby Aguilar ay sumabog muli sa ginintoang liwanag, na may mga alon ng ginintoang liwanag na bumubuhos sa kanyang kanang braso na parang bukal. Sa isang iglap, ang kanyang kanang kamao ay naging sobrang init, tulad ng isang nasusunog na araw. Mabilis na napuno ng nakakatakot na kapangyarihan ang arena, at tila nag-iinit ang buong martial arts hall. Ang matinding temperatura. Bulalas ng isang tao. Anong klaseng galaw ito? Nakasimangot din si Dominic Taylor, tumayo pa.
Kabanata 977, Pagbubunyag ng lahat ng trump card. Ang suntok ni Bobby Aguilar ay nagpadala ng panginginig sa lahat ng naruroon. Kahit sa malayo, ramdam na ramdam nila ang napakalawak na kapangyarihan sa kanyang kamao. Nakakuyom ang kanang kamay ni Bobby Aguilar, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang lumitaw. Gayunpaman, ang puting buto sa malapit ay hindi gumagalaw. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar at malamig na sinabi, "Halika, tingnan ko kung gaano kalakas ang mighty realm body na ito." Sa isang dagandong, agad siyang gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa at napapikit sa puting buto sa isang kisap mata. Iniyuko niya ang kanyang mga paa at tumalon, at isang napakalaking gininto ang liwanag ang bumagsak sa puting buto mula sa itaas. Kung tungkol sa ganting atake ng puting buto, ito ay medyo simple. Ibalik ang malabakal nitong suntok sa katawan gamit ang isang kamao. Boom! Sa wakas ay nagbanggaan ang mga kamao. Ang ginto at puti ay lumikha ng dalawang nakasisilaw na visual impact. Ang sagupaan na ito ay pumukaw sa mga ulap ng alikabok, at ang lupa ay mabilis na lumubog na parang isang lindol. Sa kabila ng nakayayanig na impluwensya, lahat ay matamang nakatingin sa gitna ng martial arts hall. Whoosh! Maya-maya, may lumabas na figure mula sa gitna. Si Bobby Aguilar iyon. Muli siyang pinalipad pabalik, at nabasag ang kanyang kamao. Samantala, ang puting buto ay umatras lamang ng 5 hakbang at wala man lang kahit isang puting gasgas sa katawan. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng nanunood ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ano? Anong klaseng katawan ito? Hindi man lang nasira. Ang suntok ba ni Bobby Aguilar ay isang bluff lang? Imposible. Ginamit niya ang suntok na iyon noon, at halos walang makatiis. Masyadong maraming agwat sa pagitan ng kanilang mga kaharian kung tutuusin. Ubo, ubo, ubo. Nagsimulang damaloy ang dugo mula sa bibig ni Bobby Aguilar, at namutla ang kanyang mukha. Inalalayan ng sarili, tumayo siya mula sa lupa. Napakalakas ng katawan, tahimik na ungol ni Bobby Aguilar habang pinupunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Isang mighty realm white bone lang ang may ganoong kapangyarihan, hanggang saan ang magiging isang tunay na mighty realm cultivator. Hayaan mo akong hawakan ito. Excited na sabi ni Drexel. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, na medyo ayaw. Bobby Aguilar. Sa sandaling ito, hindi na nakayanan ni Frederick Cohen at tumalon pababa mula sa itaas. Tumakbo siya at naabot si Bobby Aguilar sa loob ng ilang hakbang, inalalayan siya. "Kamusta ka? Okay ka lang?" Tanong ni Frederick Cohen sa malalim na boses. Nanliit ang mga mag-aaral ni Bobby Aguilar, at sumigaw siya, "Umalis ka, dali." Ngunit huli na. Ang kamao ng puting buto ay bumagsak ng malakas kay Frederick Cohen mula sa likuran. Bago pa makapag-react si Frederick Cohen, pinalipad na siya. Bumagsak ang kanyang katawan sa pader at nabaon sa mga guho. Frederick Cohen. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bobby Aguilar. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng puting buto at ang mapangwasak na puwersa ng suntok nito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Frederick Cohen ay sumisingil mula sa mga durog na bato. Duguan ang kanyang mga mata, at para siyang isang galit na toro. Umungol si Frederick Cohen at agad na lumakas ang pulang ilaw sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, sumugod siya patungo sa puting buto. Napatulala si Bobby Aguilar sa tanawing ito. Paanong naging napakalakas ng katawan ng lalaking ito? Hindi lamang siya nakaligtas sa isang suntok, ngunit siya rin ay naging mas malakas. Ang banal na katawan ay hindi kasing babasagin gaya ng iniisip mo. Ang isang lamaking banal na katawan ay hindi mas mahina kaysa sa iyong magulong katawan, sabi ni Drexel sa isip ni Bobby Aguilar. Habang pinagmamasdan ni Bobby si Frederick Cohen na mabilis na natataboy sa malayo, hindi niya maiwasang mamangha. Ngunit si Frederick Cohen, tulad ng isang hindi masisirang ipis, ay patuloy na bumangon at paulit-ulit na sinisingil ang puting buto. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat, kabilang si Bobby Aguilar. Banal na baka, napakalaking mandirigma. Saan nanggaling ang walang ingat na lalaking ito? Para siyang baliw.
Sa kabila ng mga salita, ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan ni Frederick Cohen at ng puting buto ay sa huli ay napakalaki, at sa huli ay natalo siya at hindi na makabangon muli. Lumapit si Bobby Aguilar kay Frederick Cohen, binuhat siya, at tinungo ang entablado. Alagaan mo siya. Ibinigay ni Bobby Aguilar si Frederick Cohen kina Daphne Green at Blaze Rhodes. Pagkatapos, muling bumalik si Bobby Aguilar sa larangan ng digmaan. Kawili-wili, napaka-interesante, sabi ni Obadiah Heptonstall na may bahagyang mapaglarong tono. Hindi ko inaasahan na makakita ng napakaraming madamdaming tao sa panahong ito. Malamig na tinitigan ni Bobby Aguilar si Obadiah Heptonstall at sinabing, sa tingin mo uupo lang tayo at maghihintay sa kamatayan. Hey, kahit anong gawin mo, pareho pa rin ang kalalabasan, walang pakialam na sagot ni Obadiah Heptonstall. Siya ay tila tamad na makipag-usap pa kay Bobby Aguilar, at kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay, inutusan niya ang puting buto na sisingilan muli si Bobby Aguilar. Whoosh! Nang makita ang puting buto na umaakay sa kanya, hindi nagpatinag si Bobby Aguilar at mabilis lamang siyang nakaiwas. Gayunpaman, hindi lamang malakas ang katawan ng puting buto, ngunit napakabilis din ito. Maging si Bobby Aguilar, na nagsanay sa crane, ay mabilis na nahulog sa isang dahado. Naiwan na walang pagpipilian, si Bobby Aguilar ay nakalaban lamang gamit ang kanyang mga kamao. Ngunit ang resulta ay predictable. Sa isang suntok lang, nabasag ang gininto ang liwanag sa katawan ni Bobby Aguilar, habang ang puting buto ay nanatiling hindi nasaktan. Damn it! Ang mga pinsala ni Bobby Aguilar ay lumala sa sandaling iyon. Kung magpapatuloy ng ganito, baka mamatay siya dito. Bilasan mo at ibigay mo sa akin ang iyong katawan. Udyok ni Drexel. Nakakainis akong lumaban. Bilasan mo ibigay mo. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na magmura sa ilalim ng kanyang hininga. Kailangan ba talaga niyang ibigay ang katawan niya kay Drexel? Paano kung hindi niya ito ibalik pagkatapos? Malakas ang pakiramdam ni Bobby Aguilar na isang beses lang mangyayari ang intervention ng kanyang ama. Bang! Bago makapagdesisyon si Bobby Aguilar, tumama ang paa ng puting buto sa kanyang panga, na nagpalipad sa kanya sa himpapawid. Umikot si Bobby Aguilar at, mula sa itaas, sumuntok pababa patungo sa bungo ng puting buto. Klang! Sa kasamaang palad, ang bungo, bilang ang pinakamatigas na buto, ay hindi naapektuhan ng kanyang suntok. Bobby Aguilar, gamitin ang bronze sword. Maya-maya lang, may narinig na boses mula sa crowd. Yung lalaking may bigot. Tumangala siya at sinabing, ang tansong espadang iyon ay nag-iwan ng marka sa pintuan ng Immortal Slaying Sect. Paanong hindi ito gagana sa puting butong ito? Tinampol ni Bobby Aguilar ang kanyang noo. Paano niya makakalimutan ang bronze sword? Kabanata 978, Kabanata 978, ang panimulang /ika4/. Mula nang mabago ni Mallory Poe, hindi kailanman ginamit ni Bobby Aguilar ang bronze sword. Dahil palaging umaasa sa kanyang pisikal na lakas, ganap na nakalimutan ni Bobby Aguilar ang tungkol sa tansong espada. Oo, ang tansong espada. Nagliwanag ang mga mata ni Bobby Aguilar, at sa isang pag-iling ng kanyang palad, isang mahabang espada ang nahulog sa kanyang kamay. Ang espada ay nagmula sa isang pulang-pula na kulay, at isang mamamatay tao na espiritu ang umaagos mula rito. Phew, salamat. Kumaway si Bobby Aguilar sa direksyon ng lalaking may bigot. Ang lalaking may bigot ay mabilis na nagtago sa karamihan, natatakot na malaman. Si Bobby Aguilar, hawak ang bronze sword, ay malamig na tinitigan ang puting buto sa harap niya. Sa tingin mo ang paghawak ng sirang espada ay makakatulong sa iyo na labanan ang isang makapangyarihang magsasaka ng lupain? Kitang-kita ang panunuya sa mga mata ni Obadiah Heptonstall. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay, bahagyang naningkit ang mga mata, tila kinakabahan. Kahit armado ng bronze sword, si Bobby Aguilar ay nakaramdam ng kawalan ng katiyakan sa harap nitong mighty realm body. Whoosh! Sa sandaling iyon, ang puting buto ay sumugod kay Bobby Aguilar.
Hindi nang ahas na maging pabaya si Bobby Aguilar at agad na inindayog ang kanyang espada ng mabangis. Klang! Sa sandali ng banggaan, lumipad kung saan-saan ang mga spark. Dahil sa nakakatakot na puwersa, sumakit ang pulso ni Bobby Aguilar at muntik na niyang mabitawan ang bronze sword mula sa kanyang kamay. Damn, it's not working. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na manlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ang pisikal na anyo ng puting buto na ito ay talagang lampas sa imahinasyon. Bago pa makapag-react si Bobby Aguilar, sinisingil na naman siya ng puting buto. Nag-transform ang mga kamay nito sa mga kuko, diretsyong umabot sa bungo ni Bobby Aguilar. Mabilis na hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang espada ng paalang sa itaas ng kanyang ulo upang harangan ang pag-atake. Klang! Sa isa pang nakakabinging ingay, sa pagkakataong ito ay tuluyan nang nawala si Bobby Aguilar sa kanyang pagkakahawak, at ang espada sa kanyang kamay ay pinalipad palabas. Hahaha! Nang makita ito, hindi napigilan ni Obadiah Heptonstall ang humagalpak ng tawa. Ito lang ba ang kaya mo? Tumaas ang isang kilay ni Obadiah Heptonstall. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, at mabilis siyang sumugod sa gilid ng tansong espada, inabot ito upang kunin. Bitawan mo ako ngayon. Tuturuan ko ng leksyon ang batang ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Drexel sa isip ni Bobby. Hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Drexel. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mamamatay tao na espiritu. Kasunod nito, ang enerhiya sa loob ng katawan ni Bobby Aguilar ay nagsimulang mabilis na bumuhos sa bronze sword. Buzz! Ang tansong espada na nasa kamay ni Bobby Aguilar ay patuloy na umuugong, na gumagawa ng tunog tulad ng mga panaghoy ng mga multo at pag-ungol ng mga lobo. Nagsimulang lumitaw ang mga kislap ng liwanag sa tansong espada. Ang diskarteng ito ay walang iba kundi ang 9 absolute beginning slashes. Nang kaharap ang Mighty Realm Body na ito, hindi nang ahas si Bobby Aguilar na mag-antala. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinimulan ang ikatlong strike ng 9 absolute beginning slashes. Mamatay! Si Bobby Aguilar ay umungal sa galit, ang kanyang katawan ay bumaril sa hangin. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay, at mabangis na pinutol patungo sa puting buto. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang bumaba mula sa itaas, na tumatama sa napakalakas na momentum. Pinatalas ng walang katapusang mga talam, si Bobby Aguilar sa ilalim ng sarili niyang lakas ay marahas na nalaslas patungo sa puting buto. Bitik! Sa ilalim ng sword strike na ito, ang katawan ng puting buto ay nabasag sa lupa. Hindi lang iyon, may puting marka pa ang palad nitong nakaharang noon. Nagtrabaho ito. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Bobby Aguilar. Maging ang ultimate trick ni Star, ang Star Plucking Hand, ay nag-iwan lamang ng puting marka. Para kay Bobby Aguilar na makapag-cut ng puting marka sa kanyang half-step martial sage realm, ito ay isang tagumpay ng kahangahangang lakas. Nang makita ang sitwasyon, nanlaki din ang mga mata ng mga nakabantay sa di kalayuan. Ganyan ba talaga kalakas ang sword technique ni Bobby Aguilar? Palagi kong iniisip na ang kanyang pinakamalakas na asset ay ang kanyang pisikal na katawan, hindi ko inaasahan na siya ay napakahusay din sa espada. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Dominic Taylor. Hindi niya inaasahan na si Bobby Aguilar ay talagang makakasugat ng puting buto na ito. Sa larangan ng digmaan, si Bobby Aguilar ay nakahawak sa tansong espada habang patuloy na umaatras. Ang kanyang unang pananibik ay napalitan ng pagkabalisa sa isang kisap mata. Alam na alam ni Bobby Aguilar na ang 9 absolute beginning slashes na ito ang huling paraan niya. Pero kahit ganon, nag-iwan lang sila ng white mark. Ang pagsisikap na basagin ang puting buto na ito ay halos imposible. Bobby Aguilar, medyo may kakayahan ka, itong sword technique mo ay malamang na isang divine rank technique. Sabi ni Obadiah Heptonstall mula sa malayo. Nakakalungkot lang na hindi mo maaaring isagawa ang isang pamamaraan na tulad nito ng higit sa ilang beses. Pagkasabi noon, winagaway ni Obadiah Heptonstall ang kanyang braso at ang puting buto ay bumaling kay Bobby Aguilar.
Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na magpakalma at mabilis lamang na makalaban gamit ang espada. Sa ilang sandali, ang tunog ng klang-klang-klang ay umalangaw-ngaw sa paligid. Ang puting buto, gamit ang bakal nitong katawan, ay walang humpay na hinampas ang tansong espada sa kamay ni Bobby Aguilar. Ang lakas ng impact ay sumakit ang mga pulso ni Bobby, parang nabali ang mga ito. Boom! Sa wakas, sa ilalim ng malakas na hampas mula sa puting buto, ang tansong espada ay muling nadulas mula sa pagkakahawak ni Bobby Aguilar. Bago pa makapag-react si Bobby Aguilar, isa pang suntok mula sa puting buto ang tumungo sa kanyang dibdib. Klang! Sa isang sandali, ang katawan ni Bobby Aguilar ay pinalipad pabalik ng ilang metro, isang tuloy-tuloy na daloy ng dugo mula sa kanyang bibig. Patayin siya. Malakas na utos ni Obadiah Heptonstall. Matapos matanggap ang utos, ang puting buto ay tila nagngangalit, na may parehong bilis at lakas na tumataas ng mabilis. Grabe ang kalagayan ni Bobby Aguilar, agad niyang ginamit ang character shing technique, mabilis na inagaw ang espada pabalik sa kanyang pagkakahawak at dali-daling tumugon. Ang puting buto ay naghagis na ng 12-dosenang suntok sa loob lamang ng ilang segundo. Kahit mahigpit na hinawakan ni Bobby Aguilar ang espada, hindi niya napigilan ang sarili na samuka ng dugo. Anak, kung magpapatuloy ito, natatakot akong mamatay ka. Boses ni Drexel ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Si Bobby Aguilar ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay naging mas malungkot. Hindi naiwasang tumayo ng mga nakabantay sa di kalayuan, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dagwang si Bobby Aguilar, na mahigpit na nakikipaglaban. Ang kanilang mga puso rin, ay nasa kanilang mga lalamunan. Damn it, papasok na ako. Sinamantala ang pagkakataon, paputok na umatras si Bobby Aguilar ng ilang metro. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay malubhang nasugatan, ang kanyang kamay na nakahawak sa espada ay bahagyang nanginginig. Nakita nila si Bobby Aguilar na nagpupumilit na isaksak ang espada sa lupa, ang kanyang mga kamay ay mabilis na dumausdas dito. Sa maikling panahon, isang malaking karakter para sa labanan ang lumitaw sa kanyang harapan. Character Fighting Formula. Nang makita ang eksenang ito, natigilan si Drexel. Paano nalaman mo ang 9 secrets? Walang oras si Bobby Aguilar para pansinin si Drexel, pagkatapos gamitin ang character fighting formula, biglang tumaas ng 10 beses ang kanyang lakas. Agad na binalot ng malakas na aura ang buong eksena. Character fighting formula. Siya talaga ang may character fighting formula. Ang mga pupils ni Dominic Taylor ay muling nagkontrata ng husto. Sinubukan din niyang hanapin ang siyam na lihim, ngunit lahat ng kanyang mga pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Hindi niya inasahan na talagang pinagkadalubhasaan ni Bobby Aguilar ang totoong character fighting formula. Sa lakas ng character fighting formula, ang lakas ni Bobby Aguilar ay walang alinlangan na pumasok sa isang bagong antas. Casual niyang dinampot ang tansong espada, naningkit ang kanyang mga mata, nagniningning na enerhiyang sumabog sa buong katawan niya habang ibinuhos niya ito sa tansong espada. 9 Absolute Beginning Slashes, pang-apat na variation. Kasabay ng galit na dagandong ni Bobby Aguilar, bumangon ang kanyang katawan mula sa lupa. At ang isang mas nakakatakot na sword light, sa isang iglap, ay nagliwanag sa kalangitan. Kabanata 979, Kabanata 979, ang babaeng nakamaskara. Ito ang ika-4 na slash ng 9 Absolute Beginning Slashes. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Bobby Aguilar na gamitin ito. Ang mas mabangis na liwanag ng espada ay lumitaw sa kalangitan, kung saan hinawakan ni Bobby Aguilar ang espada gamit ang dalawang kamay, na umaaligid sa hangin. Sa ilalim ng backdrop ng sword light na iyon, si Bobby Aguilar ay nagmukhang isang Diyos. Basag-basag na ang kanyang damit, sariwang dugo ang umaagos sa kanyang katawan, ngunit hindi man lang nabawasan ang determinasyon sa kanyang mukha. Nang makita itong mas makapangyarihang sword light, lahat ay hindi napigil ang bumangon. Sa ilalim ng pag-alo ng hininga na ito, isang pagsabog ng mga ipoy-po ang dumaan sa tanawin, na parang pati ang mga ulap sa kalangitan ay naapektuhan.
Pinandilatan ni Bobby Aguilar ang mga puting buto sa ibaba, at sa isang dagandong, hinawakan ng dalawang kamay ang espada, at marahas na nilaslas ang mga puting buto. Ang mga puting buto ay nakataas pa rin ang kanilang mga kamay upang salubungin ito, hindi alam ang anumang takot. Swish! Ang bronze sword ay humuhuni, at sa ilalim ng pagkakahawak ni Bobby Aguilar, mabangis na nilaslas ang mga puting buto. Sa sandali ng pagtama, ang tansong espada ay dumaan sa mga puting buto at dumiretso pababa. Boom! Ang espada ay bumagsak sa lupa, at ang magkabilang palad ng puting buto ay naputol ng hiwa ni Bobby Aguilar. Hiss! Sa isang iglap, narinig ng lahat ang tunog ng paghinga sa malamig na hangin. Si Bobby Aguilar. Talagang pinutol ang mga braso ng puting buto. Ito ay isang bagay na kahit si Star ay hindi nagawang gawin. Si Bobby Aguilar, hawak ang tansong espada, ay humihingal ng husto. Para sa kanya, parehong nakaka-stress ang character fighting formula at ang pang-apat na slash, at ngayon ay mabilis na nawawala ang kanyang hininga. Sa itaas, dumidilim ang mukha ni Dominic Taylor. Tiyak na may problema sa espada na iyon. Malamig na sabi ni Dominic Taylor. Alinman iyon o ang kanyang diskarte, o ang problema sa formula ng pakikipaglaban ng character. Kailangan kong humanap ng paraan para makuha ang character fighting formula. Sa oras na ito, mas malamig ang Obadiah Heptonstall. Hindi niya akalain na sasaktan ng isang Bobby Aguilar ang kanyang Whitebone Army. Bang! Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar, na humihingal, ay sinipa ng mga puting buto at pinalipad. Kasabay nito, dalawa pang puting buto ang lumapit. Nang makita ang dalawang puting buto na ito, nawalan ng pag-asa ang lahat. Itinaya ni Bobby Aguilar ang kanyang buhay, ngunit nagawa lamang niyang maputol ang dalawang braso. At si Obadiah Heptonstall ay may 12-dosenang puting buto. Ang pagkakaibang ito sa lakas ay nagpadama sa mga tao ng ganap na kawalan ng pag-asa. Sinubukan ni Bobby Aguilar na bumangon, ngunit nalaman niyang wala na siyang lakas sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang espada na nagbabalak tumayo, ngunit paulit-ulit na nabigo. Si Obadiah Heptonstall ay humakbang patungo kay Bobby Aguilar ng paisa-isa. Bumaba ang tingin niya kay Bobby Aguilar, bakas sa mukha niya ang pagkasuklam at galit. Hindi ka panipaniwala na nasaktan mo talaga ang aking mga puting buto, malamig na sabi ni Obadiah Heptonstall. Walang lakas si Bobby Aguilar na bigyang pansin ang Obadiah Heptonstall. Gusto na lang niyang magpumiglas para makatayo. Ngunit bago pa magawa ni Bobby Aguilar, natapakan na ni Obadiah Heptonstall ang kanyang katawan. Nang hihina na ang hininga, biglang nawalan ng lakas si Bobby Aguilar para tumayo sa ilalim ng paa ni Obadiah. Bobby Aguilar, matagumpay mong nagalit sa akin, malamig na sabi ni Obadiah Heptonstall. Babayaran kita sa galit ko. Habang sinasabi niya ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Obadiah Heptonstall, at ang isang martial artist sa di kalayuan ay agad na naubos ng kanyang divine sense, ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Hindi na hinintay na matakot sila, muling iwinagayway ni Obadiah Heptonstall ang kanyang kamay at kinuha ang divine sense ng isa pang martial artist. Tumigil ka. Nang makita ito, agad na nagalit si Bobby Aguilar. Ngunit pilit na tinapakan ni Obadiah Heptonstall si Bobby Aguilar, nanunuya, ipapaalam ko sa iyo ang halaga ng paglaban sa akin. Kayo mga uod ng ahas na lumaban. Ikaw Moherth, tumigil ka. Napaungol si Bobby Aguilar sa galit. Gayunpaman, walang pakialam si Obadiah Heptonstall kay Bobby Aguilar. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang palad, nahugot niya ang divine sense ng ibang tao. Ang mga tao sa eksena ay biglang nabaliw, patuloy na umiiyak at nagsisigawan. Ang kawalan ng pag-asa ay nawalan sila ng katinuan, tulad ng mga langaw na walang ulo, na tumatakbo sa gulo. Na para bang ang paggawa nito ay makapagbibigay sa kanila ng kislap ng buhay. Maupo kayong lahat. Si Obadiah Heptonstall ay nagpakawala ng galit na galit, at maraming puting buto ang sumugod. Ang matinding mapang-epong pakiramdam ay naging dahilan upang tumigas ang lahat, hindi ng ahas na huminga habang nakatayo sa pwesto. Nakakatakot na tahimik ang eksena. Nabalot ng kawalan ng pag-asa ang puso ng lahat.
May mga taong lumuha, habang ang iba naman ay nanginginig at bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Paulit-ulit na nanunuya si Obadiah Heptonstall, yumuko at nakatingin kay Bobby Aguilar sa ilalim ng kanyang mga paa. Bobby Aguilar, sa tingin mo ay napakalakas mo, hindi ba? Aba, magsisimula ito sa iyo, malamig na sabi ni Obadiah Heptonstall. Inabot niya ang kanyang palad, at tatlong masasamang multo ang lumitaw, itinapon ang kanilang mga sarili sa ulo ni Bobby Aguilar. Ang mga masasamang multong ito ay tumusok sa kanyang utak, sinusubukang kunin ang kanyang banal na kahulugan. Mariing itinikom ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, habang ang Golden Man sa kanyang isipan ay sumabog ng may kapangyarihan, lumalaban sa mga masasamang multo na ito. Oh! Sa sorpresa ni Obadiah Heptonstall, ang divine sense ni Bobby Aguilar ay lalong lumakas sa loob lamang ng ilang araw. Swoosh! Sa sandaling ito, kumilos si Drexel sa loob ng isip at direktang pinutol ang mga palad ng masamang multo. Ang tatlong masasamang multo na nakahiga sa ulo ni Bobby Aguilar ay agad na nawala ng walang bakas. Agad na kumunat ang noo ni Obadiah Heptonstall. Napakalakas ng divine sense. Tumangging paniwalaan ito ni Obadiah Heptonstall at muli siyang nag-condense ng tatlong masasamang multo para sisingilan si Bobby Aguilar. Sa kasamaang palad, ang resulta ay kabiguan pa rin. Damn it! Lalong nagalit si Obadiah Heptonstall. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at sinabing, nakakagulat ka talaga. Mukhang imposible para sa akin na makuha ang iyong banal na kahulugan sa aking paraan. Ngunit huwag masyadong maging masaya sa lalong madaling panahon. Kapag ang diskarte ng Immortal Slaying Sect ay bumaba sa iyo, kahit na mayroon kang mahusay na mga kakayahan, hindi ka makakatakas. Ang mukha ni Bobby Aguilar ay sobrang pangit, habang ang Drexel sa kanyang isipan ay nagmumuni-muni, kung ito ang kapangyarihan na ibinubuga ng 8 mga haligi ng liwanag, kahit ako ay hindi mapipigilan. Sa sandaling ito, tumingin sa paligid si Obadiah Heptonstall at Munition, dahil hindi ko ma-extract ang iyong divine sense, magsisimula ako sa kanila. Papapanudin kitang mamatay sa harap mo. Pagkasabi noon, kasabay ng isang kaway ng kamay ni Obadiah Heptonstall, isa pang martial artist ang bumagsak sa lupa. Hanggat itinaas ni Obadiah Heptonstall ang kanyang kamay, hindi may iwasang mahulog ang isang martial artist. Ilang minuto lang, 5 martial artist na ang namatay sa harap ni Bobby Aguilar. Napuno ng galit ang puso ni Bobby Aguilar, ngunit wala siyang magawa. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay tumakip sa kanyang puso ng isang layer ng kawalan ng pag-asa. Hindi matiis ang sakit sa puso ng lahat sa eksena. Lahat sila ay natatakot na sila na ang susunod na mahugat ng kanilang banal na diwa. Bilasan mo ako dali. Bilasan mo. Walang humpay na umalangaw ang boses ni Drexel sa isipan ni Bobby Aguilar. Bakas sa boses niya ang pagkabalisa, na parabang hindi na siya makapaghintay na kontrolin na ang katawan. Ang puso ni Bobby Aguilar ay napuno ng mapait na ngiti. Dapat ba talaga siyang palabasin? Ha. Umalangaw sa martial arts hall ang mayabang na tawa ni Obadiah Heptonstall. Walang sinuman sa mundong ito ang makakapigil sa akin. Kapag na-absorb ko kayong lahat, babalik ako sa tuktok. Tawa ng tawa si Obadiah Heptonstall. Bilasan mo at palabasin mo ako, bilasan mo. Sa sobrang kaba ni Drexel ay muntik na siyang magmura. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumigil ang pagtawa ni Obadiah Heptonstall. Ang malamig na pawis ay walang kamalay-malay na tumulo mula sa kanyang noo. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang pumuno sa puso ni Obadiah Heptonstall. Hindi lamang si Obadiah Heptonstall, ngunit lahat ng naruroon ay nakaramdam din ng pagpintig sa kanilang mga puso. Ang pisyolohikal na takot na dulot ng likas na hilig ng katawan ay hindi mapigilan ng sinuman. WHO. Si Obadiah Heptonstall ay tumingin sa paligid na may takot, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Sa sandaling ito, isang magandang figure ang dahan-daang lumitaw sa himpapawid, umaaligid. May maskara sa kanyang mukha at lamig na nagmumula sa kanyang buong katawan, siya ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Kabanata 980, nakakatakot na Obadiah Heptonstall.
Ang figure ay lumutang sa himpapawid, nakahawig ng isang engkanto na hindi ginalaw ng makamundong mundo at isang diablo mula sa Nine Netherworld Hell. Ito, ikaw. Nang makita ang figure, nanlaki ang mga mag-aaral ni Obadiah Heptonstall, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ha! Lee! Little Claire! Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na manlaki ang mga mata. Sinubukan niyang tumayo at batiin si Claire, ngunit nalaman niyang wala ng lakas ang kanyang katawan para gawin iyon. Drexel, tulungan mo ako dali. Nag-aalalang sigaw ni Bobby Aguilar kay Drexel. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Drexel, na parang nawala sa katahimikan. Drexel. Sinubukan ulit ni Bobby Aguilar na tumawag, ngunit wala pa ring sumasagot. Si Bobby Aguilar ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang makakaya na sumigaw sa direksyon ni Claire. Ngunit ang Claire, na lumulutang sa himpapawid ay hindi tumugon kay Bobby Aguilar, nakatingin lamang sa ibaba kay Obadiah Heptonstall mula sa isang matayog na posisyon. Namutla ang mukha ni Obadiah Heptonstall, walang tigil na nanginginig ang kanyang katawan. Marahil dahil sa takot o kung ano paman, ang kanyang mga binti ay naging mahina tulad ng kay Bobby Aguilar, hindi na makatayo. Paano? Paano ka pa nabubuhay? Obadiah Heptonstall na nanginginig na mga labi. Si Claire ay nanatiling tahimik, ngunit ang labis na presyon ay nagparamdam sa lahat ng pangunahing takot. Ilang beses sinubukang tumayo ni Obadiah Heptonstall ngunit napag-alaman na ang kanyang mga binti ay ganap na hindi mapigilan. Lumuhad siya sa lupa at nanginginig, sinabing, "Ako, nagkamali ako, patawarin mo sana ako, patawarin mo ako." Nang marinig ito, lahat ay natigilan. Si Obadiah Heptonstall ay talagang humihingi ng awa sa kanyang mga tuhod. Sino ba talaga ang babaeng iyon na lumulutang sa himpapawid? I was wrong. Please spare my life. Talagang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Obadiah Heptonstall. Lumuhad siya sa lupa, ibinaba ang ulo sa lupa, hindi naglakas loob na itaas ang kanyang mga mata. Hindi ko alam na buhay ka pa. Wala na ang immortal slaying sect. Please let me go. Malakas na sigaw ni Obadiah Heptonstall. Nang walang sabi-sabi, itinaas ni Claire ang kanyang kamay, at 12 ng puting buto ang agad na nagkawatak-watek at naging abo. Sumunod, dahan-daang gumalaw ang mga kamay ni Claire sa himpapawid, na para bang gumagamit siya ng hindi kilalang pamamaraan. Ilang sandali pa, nagsimulang masira ang mga magaan na halijing iyon. 1, 2, 3. Lahat ng 8 light pillar ay nawala ng walang bakas. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot, "Drexel, di ba sabi mo hindi mapipigilan ang teknik na ito? Hindi na ba ito natigil ngayon?" Gayunpaman, nanatiling tahimik si Drexel, hindi tumutugon sa anumang sinisigaw ni Bobby Aguilar, na para bang nakatulog siya. Sa sandaling ito, si Obadiah Heptonstall ay nakaluhod pa rin sa lupa, nanginginig ng walang tigil, hindi nangangahas na itaas ang kanyang ulo. Kahit na ang kaunting hangin ay maaaring maging sanhi ng panginginig ni Obadiah Heptonstall sa buong katawan. Nang makumplito ang kanyang mga gawain, ang malamig na tingin sa gitna ng hangin ay nabaling ang mga mata ni Claire kay Obadiah Heptonstall. Bagamat ito ay isang sulyap lamang, ito ay ganap na nabasag ang mga depensa ng isip ni Obadiah Heptonstall. Para siyang baliw, nagsimula siyang tumakbo, sumisigaw habang tumatakbo, "Buhay pa siya, buhay siya, hahaha. Buhay siya." Hindi malinaw kung talagang nabaliw siya o sadyang ginagamit ang sitwasyon para tumakas. Sa anumang kaso, nawala si Obadiah Heptonstall nang walang bakas, at ang kanyang puting buto na hukbo ay lubos ding nadurog. Sa isang iglap, 12 makapangyarihang realm cultivator na katawan ang nauwi sa kawalan. Tumangala si Bobby Aguilar kay Claire na lumulutang sa langit, nanlalaki ang mga mata at nakanganga ang bibig. Nahirapan siyang maputol ang dalawang braso, habang itinaas lamang niya ang kanyang kamay, at ang makapangyarihang mga katawan ng kaharian ay agad nadurog. Hindi lamang si Bobby Aguilar, ngunit lahat ng naruroon ay namangha rin dito. Ang ganitong paraan ay hindi man lang maihahambing sa isang martial saint. Matapos ang lahat ng ito, dahan-daang tumalikod si Claire na tila aalis na.
Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin at inilabas ang kanyang buong lakas para sumigaw, "Claire!" Ang dagandong na ito ay halos maubos ang buong lakas ni Bobby Aguilar. Ang maliit na Claire sa hangin ay tumigil saglit. Ngunit pagkatapos lamang ng kalahating segundo, tumalikod siya at umalis, nawala nang walang bakas. Si Bobby Aguilar ay bumagsak sa lupa, ang kanyang isip ay puno ng masalimuot na emosyon. Siya ba talaga si Claire, o ang maalamat na babaeng nakamaskara? Kung si Claire iyon, bakit siya tatahimik? Kung hindi, bakit siya titigil ng kalahating segundo? Bobby Aguilar. Sumugod si Blaze Rhodes sa tabi ni Bobby Aguilar at tinulungan siyang tumayo. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Blaze Rhodes. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, "Okay lang ako." "Sino ang taong iyon ngayon?" Hindi maiwasang magtanong ni Daphne Green. Ang taong tinutukoy niya ay natural na si Claire. "Kung hindi ako nagkakamali, dapat siya ang batang babae na kasama mo noon," mataimtim na sabi ni Blaze Rhodes. "Ang dalawang bangkay na nakatagpo namin noong nakaraan ay tila pinasuko niya." Tumango si Bobby Aguilar, ngunit sa puntong ito, hindi na niya matiyak kung siya pa ba si Claire, at hindi niya alam kung nakilala pa siya nito. Sa kabutihang palad, ito ay tapos na, lahat ng naruroon ay nakahinga ng maluwag. Nang makita ang naglalaho na mga liwanag na haligi, ang bigat sa puso ng lahat ay tuluyang nawala. May mga nag-cheer, may mga mahina ang paa, at may mga gustong umuwi na lang. Iminuwestre ni Bobby Aguilar si Blaze Rhodes at ang iba pa, sinabing, "Ibalik mo muna ako sa Nine Pinnacles Mountain." Sumang-ayon ang grupo at sinamahan si Bobby paakyat sa Nine Pinnacles Mountain. Pagdating sa bundok, si Bobby Aguilar, na pagod at hindi maidilat ang kanyang mga mata, ay nahulog sa isang malalim na antok. Pagkatapos ng insidenteng ito, lalo pang bumagsak ang reputasyon ng Capital City Martial Arts Association. Kung hindi dahil sa napapanahong interbensyon ng Star upang iligtas ang mukha para sa Capital City Martial Arts Association, ang galit ng publiko ay naganap. Sa opisina, pinanood ni Mark Fraley ang video ng insidente at hindi maiwasang kumunat ang noo. Ang babaeng nakamaskara sa video ay nagparamdam sa kanya ng panganib. Higit sa lahat, kilala ng babaeng ito si Bobby Aguilar. "Young Master," sa sandaling ito, pumasok si Chaneng. "Kamusta? May nalaman ka ba?" Nag-aalalang tanong ni Mark Fraley. Tumango si Chaneng. Inilagay niya ang mga file sa harap ni Mark Fraley at sinabing, ang kanyang kasuotan ay kapansin-pansing katulad ng isang maalamat na figure. Sinasabi na, ang Immortal Slaying Sect ay sumalubong sa pagkamatay nito sa kanyang mga kamay. Maraming alamat tungkol sa kanya. Narito ang mga kaugnay na file. Maaari mong tingnan. Nagmamadaling kinuha ni Mark Fraley ang mga file at sinimulang basahin ng mabuti. Ang mga file ay naglalaman ng maraming mga record tungkol sa babaeng nakamaskara, at habang nagbabasa si Mark Fraley, lalo siyang naalarma.